Tingnan nyo mga idol, oh. Si BBM, parang hindi lang Pangulo yung dumating, hindi pinapansin ng mga tao. Didma lang yung mga tao, mga idol. Wala mo lang lumapit para makipagkamay, makipagpicture. Dinididma yun, oh. Kawawa rin mga idol, oh. Kawawa rin, tingnan mga idol, yun, oh. Nakapamaywang na lang. Ito naman, tatawag niya yung pangalan ng mga idol. Wala mo lang sumigaw na BBM, BBM. Walang nagpapalakpakan mga idol. Wala, talagang dinidigma na si Pangulong Bongbong Marcos. Doon yan mga idol sa Iloilo at saka sa Davao. Yung una doon yun sa Iloilo. Hindi mo lang pinansin ng mga tao mga idol. Hindi po kagaya dati na kapag kasama niya si VP Sara Duterte, dinudumog sila ng tao mga idol. Picture dito, picture doon. Pero ngayon, solo flight siya. Dahil nga nag-aaway sila, wala na pong lumalapit sa kanya mga idol para makipag-picture o makipag-selfie at makipagkamay mga idol. At saka yun sa Davao mga idol, sa stage tinawag po ang pangalan niya mga idol, pero wala pong nagpapalakpakan mga idol at wala pong sumisigaw na BBM, BBM. Tingnan nyo po yung kaibahan, no? Napakalayo, di ba? Pag si Pangulong Rodrigo Duterte nakita ng mga tao, kahit mga pulis, nagpapaselfie po. Pero kay Bongbong Marcos po, wala po kayo nakitang ganyan. Kay Pangulong Rodrigo Duterte nyo lang po makikita yung mga ganyan na mga pulis, magpapaselfie sa kanya, magsiselfie sa kanya. Pero si BBM po mga idol, wala ka pong makita sa kanya dyan na may mga pulis na nakipag-selfie sa kanya mga idol. Tingnan mo, dinudumog ng tao mga idol, naglalakad na nga mga idol, tingnan nyo, ang daming nagpapaselfie. Pero si Pangulong Bongbong Marcos mga idol, dinididma lang. Napakalayo mga idol, sobrang layo. Ang mga Marcos, billion, trillion ang korupsyon. Tapos ibubuto natin, talagang ang talino natin. Di ba? A few moments later. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. What? Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number 1 sa ekonomiya? May kurap pang bansa na number 1 sa ekonomiya. Ang mga politiko, way nasabdan. Pati nga sila nga nung muhaw kog babay. Kay sila kaning mga dato. Di na sila mugakos dinyo. Di na sila mugakmuhaw. Kay mahadlok nga matakdan sila sa kagaw sa pobre. Mogi na'y tinuod. Ako unsa may mawa sa akong kigol. Hindi man kumahawak po nila. Nga nung mang muhawak man ko nila, labi ng mga dato. Nga nung muhawak man ko ninyo. Gusto may ako matila ninyo. Hindi nyo kakalimutan kasi akala nyo invento ito. No, nung kami ay nakaupo dyan at kakain kami at uupo kami kasama si President Duterte, sasabihin niya ganito, yan lang yung ulam natin. Meron tayong piniritong isda, may miswa tayo, meron tayong, iniisa-isa niya, meron tayong prutas, may dessert, may kanin. Okay naman yan. No? Kasi hindi natin pera yan. Pera ng taong bayan. Pwede nga sabay-sabay na kami, pera ng taong bayan yan. Every day that we ate with him like that, it was really like that. He really lived it. It was so quiet. And let me tell you the difference. When I went back to Malacanang, under this president, I was so shocked at what I saw. There was a buffet spread with steak and lobsters in the middle of the day. And I heard that this is an everyday thing. People's money. So this is what we mean, no? Kailangan hindi tayo papayag sa ganito. Kailangan meron tayong isang gobyerno na nahihiya sa taong bayan. Na maliwanag sa kanila. Katulad ng sinabi ni Eric, hindi ninyo pera yan, Martin Romualdez, pera ng taong bayan yan. At masasabi ko, nabanggit na po natin ng Yolanda, alam niyo po, yan ang record po ni Senator Tolentino sa MMDA. Nung nasa Leyte kami, nasa Tacloban kami, walang dumadating po na tulong. Ang unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino ng MMDA. Pwede na! Pakita mo talagang malalim ang pagmamahal niya sa taong bayan. Ang katong akong gipada tong the other night, we were arrived Tacloban just this afternoon because they had to negotiate their way and may na sila nagdaman sila da atong 911 kompleto na cutter. So ikat na lagi hinay nag-abot sila. I think we are the first, but I'm not saying that
We are the only one who was helping. Diyan po natin makikita mga idol na si VP Sara po talaga ang nagpapalakas sa kanilang mga idol, sa kanilang lineup noon, si VP Sara. Kasi nakikita naman po natin ngayon, hindi po nila kasama si VP Sara Duterte. Tingnan nyo mga idol, dinididma po ng taong bayan si BBM mga idol. Yan pong tinatawag natin ang gaba, dili jud magsaba, di ba? Yan mga idol, unti-unti na pong tumatama sa kanya mga idol. Dahil sa pakikinig niyan kay Tambaluslos mga idol. O diyan, tinatamaan siya, di ba? Pero yung paglalakad niya doon na hindi siya pinapansin ng mga tao, kung kasama niya si VP Sara Duterte noon, ay nako, magtatayuan yun mga idol, magpipicture yun, magsiselfie yun. Yan mga idol, maglalapitan sa kanila yun para magipag-selfie sa kanila. Pero tingnan nyo ngayon, hindi na po kasama niya si VP Sara Duterte. Dinididma na po siya ng taong bayan mga idol. Doon yun sa Iloilo mga idol. Yung pangalawa naman mga idol, doon ito sa Davao. Yung rally nila sa Davao. Tinawag na po yung pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos pero wala pong nagsisigawan na BBM. BBM. Wala pong nagpapalakpakan na malakas mga idol. Wala po. Akala mo hindi po Pangulo yung tinatawag mga idol. Pero kung si Pangulong Rodrigo Duterte yun ang tinawag doon sa stage, grabe ng hiyawan ng mga idol, grabe ng sigawan ng mga tao mga idol, grabe ng palakpakan ng mga tao mga idol. Pero si BBM ang tinawag, wala mga idol. Didma lang ang taong bayan. Saka yung rally talaga nila sa Davao, nung nag-uwian na yung mga tao, Duterte. Duterte po ang sinisigaw nila mga idol, Duterte. Duterte po mga idol, maraming video po dyan mga idol na mapapanood nyo sa YouTube mga idol. Duterte po sila mga idol. Yung iba naman, hinahakot sa malayong lugar, hindi po daw sila taga Carmen. Talagang hinakot lang po. Alam na po natin mga idol, kapag hinahakot yung mga tao mula sa malayong lugar, lalong-lalo na medyo mga kabataan pa, hindi yan sasama mga idol kung walang kapalit. Hindi yan sasama. May kapalit yan sigurado. Kaya may isang babae daw nagreklamo, nagutom daw siya. Wala daw pera na tanggap. Gutom ninabot niya. Almusal lang daw nakain nila. Gutom. Kaya sinabi niya, Duterte. Duterte pa rin. Pumunta na lang sila doon kasi mga hakot-hakot yun eh. Kaya diyan natin makikita kung gaano kalakas ang mga Duterte. Kasi kung ngayon gagawin ang presidential election, sigurado po mga idol, landslide po si BBM. Landslide po talaga kung ngayon lang sana gagawin yung presidential election at magkaharap sila ni VP Sara Duterte. Grabe mga idol, kawawa si BBM, kawawa. Parang napahiya siya doon sa yung sa Iloilo, kaya napamaywang siya tapos kamot na lang siya sa likod. Hindi siya, alam niya, naramdaman niya. Ramdam niya mga idol na dinidma siya ng taong bayan. Ramdam po niya yun. Parang nahihiya siya mga idol. Nahihiya siya. Nakikita naman po natin sa itsura niya eh. Nahihiya siya mga idol. Kamot sa likod. Pamaywang na lang. Halata sa itsura niya mga idol na parang napahiya siya mga idol. Nahihiya siya mga idol. Kaya kawawa din di ba? Kasi tao lang yan eh. Pero kawawa din mga idol. Nangyari yan dahil po sa kagagawan nila mga idol di ba? Hindi yan magaganyan kung hindi sila nangangaway ng mga Duterte. Naaway nila eh. Tapos pag nakaakyat na sa stage, binabanatan yung mga nakaraan. Yung administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi naman siya tumatakbo sa pagka-Pangulo. Hindi naman siya tumatakbo pagka-Senador. Bakit ang binabanatan niya si Pangulong Rodrigo Duterte? Senador yan eh. Senatorial line-up yan eh. Senatorial election yan eh. Bakit si Pangulong Rodrigo Duterte binabanatan niya? Di ba? Kasi wala siyang maibato doon sa line-up ng
Team Suka. Kaya Team Suka na lang ang naisip niya, wala nang iba. Yun na lang. Pero ang tinatamaan ng Team Suka na yon, sinasabi niyang nag-deliver ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy, si Pacquiao ang tinamaan noon, mga idol. Dahil naikwento ni Pacquiao noon na pinabili ata siya ng suka ng nanay niya o yan, parang pinabili ng suka. O di ba mga idol? Paulit-ulit yung ano niya mga idol, yung sinasabi niya mula nung umpisa. Doon sa kanila pa. Hanggang ngayon, paulit-ulit. Kaya marami ng tao tuloy na hindi na maintindihan kung anong klaseng pangulo yan, ba't ganyan ang pinagsasabi. Makikita nyo naman, ganyan ba yung pangulo magsalita? Parang hindi parang wala sa wisyo eh. Di ba? Ang binabanatan niya yung pamamahala nung kapanahonan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon yung election, senatorial election ito ngayon, senatorial election, tapos hindi naman po siya tumatakbo ngayon. Di ba? Mag-i-endorso lang siya dapat, di ba? Tapos sabihin yung mga plataforma ng mga line up niya, yan na dapat gagawin niya. Pero ibang ginawa niya eh. Panay-banat sa mga Duterte. Kaya tingin ko tuloy, may alam sila dyan sa impeachment laban kay BP Sara Duterte at yung AGK investigation kay Pangulong Rodrigo Duterte. Lumalabas na tuloy ngayon na may alam sila mga idol. May alam sila sa investigasyon na yan mga idol. Dahil sa pananalita pala ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos, makikita naman po natin. Mapapansin po natin mga idol na talagang gusto niyang sirain ang mga Duterte mga idol. Gusto niyang sirain, di ba? Tapos ang sinabi niya na dapat hindi na hindi na mabalik yung lagim, di ba? Panahon ng lagim daw mga idol. So ibig sabihin, ayaw na niyang may mga Duterte na makabalik sa politika. Yan po mga idol. Sa akin lang yun mga idol ha. Yan po ang pag-analyze ko mga idol. Ayaw na niya na may mga Duterte pa na sa politika dahil sinabi nga niya ayaw na nilang maibalik pa yung lagim na kapanahunan doon ni Pangulong Rodrigo Duterte. O di ba? So ibig sabihin yung investigasyon diyan, may alam siya. O di ba mga idol, may alam. Kaya ngayon, awawa na yung Pangulo natin, hindi na pinapansin ng taong bayan. Dinididma na lang. Ayan. Kasi sinasabi nga ni BP Sara Duterte, ang gaba, di dyan magsaba. Ayan na. Unti-unti na pong tumutusok sa kanila mga idol, yung gaba. Gabaan yun. Kamagabaan nga, may klarong trabaho. Di ba? Gabaan. Mirisi sa iya. So yun lang mga idol. Sana pakisubscribe na lang po mga idol at pakiclick ng notification bell para sa sunod kong mga video maging updated po kayo mga idol. Solid po tayo mga idol. Ingat po kayo.